Nakatakdang magsagawa po ng botohan ng mga senador sa June 11 para madesisyonan kung dapat nga bang mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, tanging plenaryo lamang ang pupwedeng magdesisyon kung dapat bang itawid sa susunod na kongreso ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang pag-amin ni Senator Cheese, kahit bumoto ang Senado na ituloy at itawid ang impeachment, nasa kamay pa rin daw ng 20th Congress kung itutuloy nila ito. Nakatakdang idao sa June 11 ang pagpresenta ng Articles of Impeachment, ang panunumpa ng Senator Judges at ang pag-issue ng summons laban po sa Vice Presidente. So kung ang unang pinagtatalunan ng salitang forthwith, ngayon pinagtatalunan, tutuloy ba natin to o hindi? Samantala sa iba pang balita mga kapatid, nanindigan naman po si Vice President Sara Duterte na dapat na pong pauwiin ng ICC pabalik ng Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ayon po kay VP Sara, kung talagang nirerespeto ng ICC ang human rights, dapat kilalanin din daw nito ang karapatan ng ating dating Pangulo. Nanindigan po ang Vice Presidente na walang jurisdiction ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte. Dapat din daw Korte ng Pilipinas ang magsabi kung legal ang pag-turnover at pagkakakulong ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Pumalag naman po ang COMELEC sa naging findings ng International Observer Mission o IOM sa katatapos lamang po na 2025 midterm elections. Lumabas nga sa report ng IOM na marami pa rin ang hindi nakaboto sa nagdaang halalan. Pero ang git ng COMELEC, hindi totoo yan dahil sa katunayan, umabot daw sa 82% ng mga rehistradong botante ang bumoto noong Mayo 12. Bagamat halos 18% ang hindi nakaboto, ito pa rin daw ang pinakamataas na voter turnout sa kasaysayan po ng midterm elections. Bukod sa issue ng disfranchisement, nabanggit din po sa report ng IOM ang malawakang vote buying noong nakaraang halalan. Bagay na inamin ng COMELEC, lalo tali daw ang kanilang kamay sa pagtugi sa lahat ng kandidatong bumili ng boto. Ang panawagan po ng komisyon, dapat magpasa na ng mas mahigpit na batas na magpaparusa sa mga sangkot sa vote buying. Ayun po, cancer na ng ating demokrasya sa kasalukuyan. Nagiging parte ng kultura. Kinakailangan may counterpart po na legislation. Ang ginagamit ng COMELEC upang i-prosecute ang isang namili ng boto ay 1985 Election Code 261 letter A. Isipin nyo, iba po yung panahon noon, iba na yung panahon ngayon ng pamimili ng boto. Yung mga bagay na ganyan, pwede naman po by legislation pagaanin yung pagpipresenta ng ebidensya. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Sa iba pang mga balita, isang barko na naman ng China Coast Guard ang namataang umaaligid malapit po sa Zambales. Huling namataan ng CCG vessel sa layong 76 nautical miles mula po sa Palawig Point, Zambales. Agad namang nag-deploy ng barko ang Coast Guard para maitaboy ang Chinese vessel na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ilang beses niradyohan ng BRP Cabra ang barko pero hindi sila sinasagot nito. Sa kasagsagan naman ng operasyon, isang bangkang pangisda na nasiraan ng makina sa laot ang humingi ng tulong malapit sa Panatag Shoal. Agad namang rumesponde ang Coast Guard at hinila ang bangka papunta po sa Subic Port sa Zambales.